conspiracy to commit plunder ang paggamit ng ilang opisyal sa pangalan ng Pangulo para maisulong ang budget insertions. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Nakapanemyo kanina live sa programang Story Con. Si Ombudsman Remulla, anong sinabi niya tungkol sa issue ng budget insertion? Jiggy, mukhang unang tatlong malalaglag na opisyal mula sa Malacanang o malapit sa Malacanang ay itong si dating Presidential Legislative Liaison Officer si Adrian Bersamin, si dating DepEd Undersecretary Trigvi Olaybar, at of course, si dating Budget Secretary Emena Pangandaman. Ang sasabi ni Boying Remulla, ang ating ombudsman, ang kanilang titingnan na investigasyon laban sa tatlo ay maaaring magresulta sa pagsasampa ng mga kaso na conspiracy to commit plunder o at the very least ay malversation. Ngayon, partikular na mainit ang mata ni Remulla doon sa kaso ni Adrian Bersamin, ang grandnephew ng dating Executive Secretary na si Lucas Bersamin. In fact, sabi ni Remulla, nung siya pa nga ay DOJ Secretary bago siya ma-appoint na ombudsman, he has had several run-ins with the younger Bersamin. Disagreements daw. Sabi niya, in several cases, the younger Bersamin would interfere in matters that concern the DOJ, including, among others, appointments. Ang sabi nga nitong si Remulla, this has led to several disagreements between Remulla and the Executive Secretary, yung grand uncle ni Adrian Bersamin. Ang sabi nga ni Remulla also is that mukhang ang weakness ni Executive Secretary is his grandnephew, ito nga si Adrian Bersamin. So, yun ang sinasabi niya, mukhang dati pa raw nasa radar na ni Remulla itong si Adrian Bersamin. Now, as far as si dating Budget Secretary Emena Pangandaman is concerned, ang sabi ni Remulla na mukhang there were too many temptations around Pangandaman, but he did not give that much detail as far as kung ano yung complicity or liability ni Emena Pangandaman. Sige. At Bok, nagsampa na ng unang batch ng kasong ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control. Anong detalye nito? Okay, this much we know. Ayon kay Remulla, nagsampa sila ng kaso laban kay dating Congressman Zaldico, mga opisyal, the higher officials of SunWest Corporation, yung kumpanya na tinatag ni Zaldico noon pa. Pero ayon kay Zaldico, siya po ay nag-divest na raw. At ilang opisyal ng DPWH, particular doon po sa Mindoro Province, kung saan hanapan ng mga ghost projects. Now, what is interesting in this case is so nagsampa sila ng kaso laban sa mga ito at they expect na by tomorrow, Wednesday, ay may ira-raffle off na sa isang Sandigan Bayan Division itong kasong ito, and perhaps the day after, ma-action na yung kanilang motion, kasi may kasamang motion itong pagsasampa ng kaso, ang kanilang motion for number 1, an arrest warrant against Zaldico and Company, and number 2, the cancellation of the passport of Zaldico who is still abroad. Remember nga, si Zaldico nga is abroad at hindi siya maipabalik at hindi siya ma-extradite dahil wala pang kaso. Ngayon, sa pagsasampa ng kaso at maaaring paglalabas ng arrest warrant at pag-cancel ng passport, by that time, maaari na siyang either i-extradite o kaya ipahuli sa Interpol kung siya ay nasa isang non-extradition country. Sige. At Bok, anong reaksyon ni Ombudsman Remulla dun sa desisyon ng Korte Suprema sa Motion Center de la Rosa na obligahin ang ombudsman na ilabas yung arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa? Okay, this much is clear with Remulla. Ang sinasabi, ginigit ni Remulla na meron nang nilabas na arrest warrant ang ICC against Bato De La Rosa. Yun nga lang, what he has at this point, he insists, is an unofficial copy. And until an official copy is forwarded to the country or to the government, wala magagawa raw ang gobyerno. So, kung parang tinimbre lamang sa kanya. In fact, we asked Remulla dati, you mean at this point, the Philippine government and the ICC are cooperating and talking to each other? Because before mahigpit sila na parang wala kami kinalaman sa ICC, we have no dealings at all with them. Now they're saying na we're waiting for the ICC to give us the official copy. Now, pag lumabas ng official copy raw ng arrest warrant laban kay Bato, saka lamang gugulong yung proseso, including yung application ng RA 9851 na ginamit sa kaso ni dating Pangulong Duterte para siya ay ma-aresto at ma-surrender, in this case si Bato, ma-aresto at ma-surrender doon sa Interpol. Yun lamang ang mekanismo na maaaring gamitin
sa puntong ito ng gobyerno at ng ICC para makuha yung mga taong may arrest warrant ang ICC. So yun, until that happens, until an official arrest warrant is received by the Philippine government, wala raw gagalaw. Ngayon, pag meron ng arrest warrant, maaring isurrender si Bato. Ayon kay Remulla, it's up to, of course, the administration, pero he will not oppose any moves as ombudsman to surrender Bato de la Rosa to the ICC or to the Interpol. Thank you, Bok. Ulat ni Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.